Hello, magandang gabi. Madali lang po madaling araw, madaling 12:00 ng madaling araw. Ang ating pag-usapan ngayon ay yung idi-discuss ko kung bakit void ab initio o basura mula sa simula pa lang ang sinampang dalawang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ito po ang ating dahilan. Pero bago ko ibigay ang dahilan, pakinggan muna natin yung mga sinabi ng mga nag-file kanina. Itong pamangkin ni Noynoy Aquino, isa. Doon, ginagamit siya pag-Aquino niya. Kala niya maayos siya. Kalihim ng departamento. Pang-apat, yung undeclared wealth po niya sa kanyang mga salin. At panglima, yung tungkol sa involved Ulit. laban sa mga matataas na opisyal. Pangalawa, tungkol sa 612.5 million in confidential funds na hindi na ipapaliwanag kung Hindi paliwanag. paano siya ginasta. Pangatlo, yung mga allegations of bribery na naganap. Hindi ka sumama sa kaso laban kay BBM. Mr. Aquino. Kung talagang makatao ka, bakit hindi ka sumama sa kaso laban kay BBM? Sa DepEd habang siya'y nanunungkulan bilang kalihim ng departamento. Pang-apat, yung undeclared wealth po niya sa kanyang mga salin. At sa undeclared wealth sa salin? Panlima, yung tungkol sa involvement niya po sa mga EJ case na naganap nung panahon ng administrasyon ng kanyang tatay. So yun po, we hope na sana mabilis na po itong maresolbahan dahil again, kung hindi dahil sa mga procedural issues na naganap last year, dapat resolve na yung case na to, dapat may decision na tungkol kay VP Sara Duterte, pero nakaabang pa rin po yung taong bayan dahil... Oo na, ulitin natin. Yung mga issue mo na ni-raise, ang bilang kalihim ng departamento. Pang-apat, yung undeclared wealth po niya sa kanyang mga salin. At panlima, yung... naging vice-presidente siya. Siguro binabanggit na naguyo ka ni Trilling. Yung binabanggit hindi pa sa vice-presidente nun. Ang utos po ng Supreme Court kung nagbabasa kayo ng desisyon, hindi kasama ang mga bagay na nagawa ng isang tao para ihabla mo siya sa impeachment. Dahil ito yun ay nangyari nung hindi pa sa vice-presidente. Kaya mga nangyari lang ng vice-presidente siya, yun lang pwede mahabla. Okay? Ulitin natin ito, napakabubot. Habang siya'y nanunungkulan bilang kalihim ng departamento. Pang-apat, yung undeclared wealth po niya sa kanyang mga salin. At panlima, yung... Kasi ngayon ng huli na pag vice president siya, may salin siya eh. Ngayon kung sabi mo na hindi declared, sinasabi ngayon, ulitin ko lang, ni Trillanes noong vice mayor pa siya ng Davao City. Kung tungkol sa involvement niya po sa mga EJ case na naganap nung panahon ng administrasyon ng kanyang tatay. Hindi pa siya vice-presidente noon, so hindi siya kasama yun. Ano bang napakabubo ka ba? Ano naman klaseng Aquino to? Napakabubo to. Ang tali-talino ni Ninoy Aquino, tapos ito na Aquino, bubo. So yun po, we hope na sana mabilis na po itong maresolbahan dahil again, kung hindi dahil sa mga procedural issues na naganap last year, dapat resolve na yung case na to, dapat may decision na. Kayo may kasalanan, hindi yung procedural issues. Kayo ang... Bakit sinusuportahan nyo yung mga ginagawa ni Romualdez na nag-apat-apat na reklamo sa sampa? Yan pala, kayo na may mali niyan, corruption yun eh. Tungkol kay VP Sara Duterte, pero nakaabang pa rin po yung taong bayan dahil... ikaw lang ba taong bayan? Kung taong bayan din ako. Dami ng taong bayan na ayaw ng impeachment kay laban kay Sara. Sa mga nangyari, dahil sa mga pagkukulang ng iba't ibang mga... Kayo lang nag-aabang, hindi yung buong taong bayan. Mas marami taong bayan na ayaw. Institusyon. Pero tayong mga mamamayan po, again... Yung mamamayan, wag mo idamay mga mamamayan iba, ikaw lang. Kayo lang.
Ginagampanan po natin yung ating tungkulin na Kayo lang, ginagampanan niyo yung tungkulin niyo. Huwag niyo idamay mga ibang walang kinalaman sa inyong ginagawa. manindig laban sa korupsyon, laban sa lahat ng wrongdoings na nakita natin sa pamahalaan. Maraming Kita nyo, hindi nakita ng iba. salamat. Ay, mga kupal talaga to, nangangkin. Binibitbit mo buong Pilipinas na hindi mo naman natanong ang lahat kung sang-ayon sa iyo, sa ginagawa mo. Anong klaseng Aquino to? Sige, pakinggan pa natin ng iba. Ma'am. As a petitioner, uulitin ko lang po, many of us are part of the initial complaints yung nakaraan last year. At saka ngayon, ni-recycle nyo. At inuulit lang po namin Ay, kami na recycled, inuulit nyo lang namin. pa rin kasi sa pulsa simula, buo po ang aming paniniwala Apo, paniwala sa simula, okay? na dapat na po nating makita kung ano ang katotohanan tungkol sa mga aligasyon na nakita pa natin nung panahon po ng Quadcom. Kaya Si BBM, sumali yan sa hearing. Ito, pasensya na ha. Namatay na naman. Ang hina ng internet sa lugar ko kung saan ako eh. Pasensya na. Pero what is important here is, dandahanin ko lang. Hindi ko mapaplay yung ibang video kasi mahina signal ko. But then, sa ayos ko lang sabihin na ang lahat po na sinampa, ng dalawang reklamo na sinampa naman ng impeachment laban naman kay Sara, hindi iba yung kay BBM, ay mababaliwala lang sapagkat ito po yung tinatawag sa batas na void ab initio. Bakit void ab initio? Wala pong bisa. Bakit po? May batas kasi sa Constitution na hindi ka pwede magsampa ng bagong reklamong impeachment sa loob ng 1 taon mula nung naisampa yung una. Okay. Ito naman ang tingnan natin explain ko one by one. Yung unang impeachment na reklamo ay naisampa noong December 4, 2024. 2024, tandaan nyo yung taon. At ang pangalawa ay December 4, 2024. Ang pangatlo ay December 19, 2024. Anong ibig sabihin yan? Kung susundin natin ang desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration, iniutos dito na kapag ang isang reklamong impeachment ay hindi mo inaksyonan sa loob ng 10 session days, ay automatic na magbabawal ng panibagong reklamo. Okay? So, yung unang reklamo ay December
2. So ngayon titingnan natin kailan magiging 10 araw. Ayon sa definition ng Supreme Court na ang session days ay lahat ng araw na may session. Hindi kinukonsidera dito ang number of session. At ang lahat ng araw na may session, ipakita ko sa inyo. Ito po ay ginawa ko hango po sa records ng House of Representatives. At ito po ang lumalabas sa records ng House of Representatives. Ang first day, December 2. Second day, December 3. Third day, December 4. Yan, nakalista lahat. So kung December 2 final, ang pang-10 araw niya is 1. Ito yung January 13. Pag January 14, hindi na siya, bawal na ang ibang reklamong isasampa pag January 14. Ngayon ang January 2 pag-usapan natin, iyan po siya ang magbabawal ngayon ng sunod na complaint. So ano ngayon ang tanong? Ano ngayon mangyari sa December 4? December 4, hindi na siya matatanggap kasi ang pang-10 araw niya ay January 15. So lampas sa 13. Ang December 19 naman lalong hindi matatanggap kasi ang pang-10th day niya ay February 5, 2025. So yan po ang lohika sa utos mula sa utos ng Supreme Court na kapag ang isang impeachment na reklamo ay hindi inaksyonan sa loob ng 10 session days, ay automatic na magbabawal sa pagsampa ng bagong reklamo. Actually nga ayaw ko nito Bakit? Kung nagsampa pala kay BBM, ang gagawin lang naman ng kakampi niya ng mga kongreso ay hindi aksyonan. Yung naunang reklamo na tinatawag na peking reklamo na disenyo na para harangan ang mga ibang totoong reklamo. So pag-file niya, hindi lang nila aksyonan sa loob ng 10 araw, ay automatic na hindi na pwede makasuhan si BBM. Ganun lang ho kasimple. Buti na lang hindi nangyari ito sa pagsampa nila kay BBM itong dalawang kasong ito at naka-first base na yun. Na-aprobahan na may form na. Tapos, ito naman yung laban kay Sara ay ang desisyon ng Supreme Court ay challenge yan ng motion for reconsideration at naging final lamang nitong naglabas na ito ng decision sa motion for reconsideration. Kailan ba ito naglabas ng decision sa motion for reconsideration? Naglabas po ito noong January 28, 2026. So, ibig sabihin, by January 28, 2026, yan lamang naging final ang lahat ng mga issue na nadesisyonan ng Supreme Court. Okay, nadesisyonan ng Supreme Court, although hindi ako conforme, na yung tatlong naunang reklamo, December 2, December 4, December 19, ay naging final nung pang-10 araw dahil hindi ginalaw, hindi binigyan in action. Pero yan ang decision niya ay nata-challenge pa, hindi pa final ang decision ng Supreme Court dahil china-challenge pa. So ibig sabihin kung hindi pa final, hindi pa pwede tanggapin na ang pang-10 araw na magbabawal na sa panibagong complaint yung December 2, December 4, December 19, 2024 na complaint ay hindi mo pa ma-apply sapagkat wala pang desisyon, hindi pa kinukontra pa. So kailan na lang yung naging final na nag-December 2, 4, and 19 ay magiging harang na sa January 13, January 15, at saka February 5. Pero ang pwede lamang ay January 13. January 13, so January 14 lang dapat pwede magsampa ng kaso sa 2025.
20 ano, 2026. Kaya lang wala pang desisyon na lumabas ng Supreme Court. So magsimula lahat sila kung saan nahulog ang pag-final ng Supreme Court. So magsimula lahat sa January 28. In other words, sa panahon na hindi pa naglabas ang Supreme Court ng final na decision, ay hindi mo pa maituturing na ang January 13, 2026 at January 14, 2026 ay magiging final na araw na pwede makasampa ng bagong kaso. So, ngayon kung hindi siya, kasi wala pang desisyon. So, nung dumating ang desisyon, January 28, 2026, hindi ka pa rin pwede makapagsampa ng kaso sapagkat po, magbibilang ka pa ng 1 year. Ngayon kung ang February 5 naman, ang February 6 naman sinasabi ng Supreme Court, challenge yan kinontra kasama sa desisyon na yun na kinontra ng motion for reconsideration. So, ibig sabihin, hindi pa yan final. Nasa sinasabi na February 6 talaga. Basta sinabi ng Supreme Court that not earlier than February 6. So, kailan magiging final na not earlier than February 6? Sa January 28, 2026 na lang, nung binaba na yung desisyon na final. So, in other words, ang 1 year ay mula January 29 hanggang 2026 hanggang January 29, 2027. So, ibig sabihin, ang pinakamaaga na pwede nilang isampa ng impeachment ay January 30, 2027. So, nakita nyo na? Ibig sabihin po, yung mga sinampa na reklamo kanina na dalawa ay mauuwi sa out na naman, null and void na naman. Ngayon, para null and void, hindi ko naman alam kung magiging null and void lamang yan kung mirong pakialaman naman ng Supreme Court. Paano naman makialam sa Supreme Court? Kailangan mirong magsampa ng petition. So, ine-expect ko si Sara magsampa. Pero ang problema lang, baka hindi nila nakita ng mga abogado niya yan. At ako lang nakakakita. So dahil ako naman ay may karapatan magsampa, pag may pera na ako, bigyan niyo ko ng pera. Please lang. Kailangan ko lang mga kwan dyan. Kahit yung mga 30,000 lang. Isasampa ko sa Supreme Court, kukontrahin ko, ipapatapon ko, papipigilan ko yung sinampa na bagong impeachment complaint. Kasi ang theory ko, ang 1 year magsimula sa kung saan, kung kailan naging final and executory ang decision ng Supreme Court. So mula dyan, 1 year, sa next year pa. Naintindihan nyo na? O, ganun po yan. So, sino to? Akala ko si Cap Barsaga, si Kausing. Ka naman, no? Masyado mga kung nilalait Liga na Galvez. Kala mo, pogi ka. Pasalamat ka kung pogi ka. Pasalamat ka sa Diyos. Huwag ka manlait ng iba. Ha? Okay? Kaya kung hindi, kung makita kita, kung makilala lang kita sa personal, kawawa ka sa akin para magiging pangit ka. O, sino pa bang iba? Wala naman. Si Bing Meli. It's time for Sara to prove. Yan, time for prove. Pero hindi natin pwede kontrahin ang Supreme Court. Yan naman po ang problema naman dyan. Although, wala naman, hindi naman mananalo yung mga nagsampa ng kaso kasi paulit-ulit lang. At naglabas na rin ang kuha ng desisyon na fully accounted for na yung kanyang confidential fund. So, wala na mangyari. At saka, pag-usapan natin ito na, harap-harapan na. Yung confidential fund po, Liga Galvez, at saka si Amic, at saka si Bing Meli, ay secret funds yan, kinatawag si confidential fund.
hindi mo pwede alamin kung sino ang pinagbigyan ng pera. Okay? So kung hindi mo pwede alamin kung sino pinagbigyan ng pera, hindi mo pwede sabihin na nilustay ni Sarah yun. Pero pwedeng nangyari. Ang sa akin lang, kasi tayo ang umakusa, dapat patunayan natin na nilustay niya. So, ang tanging paraan para mapatunayan mo na nilustay niya ay magsumiti kayo ng ebidensya na naibulsangan niya. Wala eh. Ang ebidensya nyo lang, Merigris Piatos. Ang Merigris Piatos, standard po yan na pruweba na ginagamit na resibo ng mga military sa intelligence funds nila. Ganun po yan. Kahit alamin mo kay Bongbong Marcos na confidential fund. Kahit alamin mo pa ang confidential fund ni Romualdez. Ipapasabi na lang lahat yan ng abogado ni Sara. Malalaman ang manner sa liquidate, pagligay ng resibo ay tinatago ang pangalan ng totoong tao na tumanggap. Kasi pag malaman yan, papatayin yan. Halimbawa, kay Sara Duterte, ang confidential fund niya ay ginamit niya po bilang Secretary ng Education, ay gusto niyang malaman kung sino yung mga NPA na mga recruiter na nagre-recruit sa mga senior high school tsaka junior high school. So, para mayroong magtutuga, bibigyan mo ng pera at sikreto sa kondisyon hindi sila malalaman. Ganun po yung operation. So, para maintindihan ninyo, si Marwan na bomber na kung saan namatay ang 44 na SAF. Paano nalaman ng SAF na nandoon si Marwan sa Mama Sapano at nakuha nila? Sapagkat Noy Aquino ng 60 million ang tao na katabi ni Marwan kapalit lamang ng cellphone number niya. At kung makuha ng cellphone number niya, gagamitan lamang ng GPS tracker, Global Positioning System. Alam na kung saan ang eksaktong lugar kung saan siya. Ganon po kahalaga ang confidential fund. Hindi mo pwedeng ibulgar kung sino yung tumanggap ng pera na tumanggap ng 60 million para lamang malalaman kung saan si Marwan. At ganon din po nangyari sa kay Bin Laden nung hinanap siya ng CIA agents na babae, 2 babae. Umabot sa punto na yung 2 babae bumili ng Ferrari na bago, brand new, 30 million kung sa pesos pa. Ibinigay lamang yun sa tao kapalit ng telephone number na kung saan mo matatawagan ang kaibigan pa ni Bin Laden. Ganun po yung ganun po grabe ang information. So at least pinapakita ko lamang sa inyo yung rason kung bakit Merigris Piatos ang pangalan ng resibo. Hindi naintindihan nila ni Cielo Magno yan. Hindi naintindihan ni Heidi Mendoza. Naggagalit-galitan kasi sila kuha siya galing. Pero ang katotohanan po, walang batas na ginawa paano magpatunay kung paano mo ginasta ang confidential fund. Parang kaparihan din dyan ng MOOA ng mga senador tsaka congressmen. So, maintenance, operating, and other expenses na hindi na niresibuhan. Nagbibigay na lang ng certification, pumipirma na lang, pinapatunayan. Balik, kiniklaim niya, nagastos naman sa lahat, sa maayos. Ganun lang kasimple. Ganun din po ang confidential fund. At kung malaman kung sino nagbigay ng pera, sigurado patay yun sa mga bomber, yung tao nagbigay ng tip sa gobyerno natin para mahanap kung saan si Marwan. Ganon din yung taong nagbigay ng telephone number ni Bin Laden. Siyempre, mapapatayin yun ng mga Al-Qaeda. Kung malalaman na siya nagbigay pala, siya ang nagbenta kay Bin Laden. At alamin nyo na po, kung gusto nyo
maging magaling na intelligence officer. Wala pong ibang paraan sa pagkakalap ng impormasyon na tama maliban ng aksidente, kundi sa pamamaraan lamang ng pagbibigay ng suhol, na malaking suhol para makuha mo. Ang tawag diyan sa kanila ay spy. Binabayaran mong spy. Papatayin yung spy pag malalaman na sila nagbibigay informasyon. Okay? Siguro hanggang diyan na lang. Maintindihan niyo naman siguro kung anong ibig kong sabihin. At magandang umaga po. Mag-umaga na ba? Madali na mag-umaga. So, Siniki, baka kampante lang si Sarah. That time na mangurakot kasi, hindi naman natin alam kung nangurakot siya. Posible po na nangurakot siya. Posible naman, pero posible din hindi. Pero sa gitna ng dalawang posible niyan, ay tayo na nag-akusa ang may obligasyon na magpapatunay. Okay? Kung hanggang lang sa Mirigis Piatos, wala tayong makukuhang informasyon. So, hello po, watching from Hong Kong, si Normilita Torla. Tapos si Nikki D, salamat Nikki D sa pagko-comment mo. Tapos si Emily Sol, punta ka sa Barili, Cebu, daming kausing doon, mga mayaman lahat. Ganun ba? Sige, mamasyal talaga ako sa Barili. Siyempre, lugar namin yan eh. Amik, TV4, 5 UK. Tapos, Liga Galvez, bihira ka lang manood ngayon sa akin Tapos tinitira mo pa ako. Sabing Meli, it's time for Sarah to prove. Bahala na sila kung ano mangyari niyan. Pero the problem is, the law is the law. You cannot bend the law. Ang law, 1 year. Kung law 1 year, saan magsimula? Sa 28. Kasi yun lang naging final. So, pag may pera ako, pahingi lang ng pera. Kung sino makahingi nito, makarinig nito sa replay, bigyan nyo lang po ko, ilalagay ko ang aking GCash dito, tsaka video number. At bigyan nyo ko ng panggastos kasi wala naman akong pera. At ako nang gagawa ng petition para ipabasura ko yung mga impeachment laban kay Sarah. Ito po yung aking GCash. Isampa ko sa Supreme Court. Para patigilin ang impeachment. Kagagalitan na naman ako dito ng mga kakampi ng kalaban, mga kaaway ni Sarah. BDO savings number, account number. For 580-68536. Sa lahat ay pangalan ng birthday ni si Kausing. Salamat po. Yan lang po at magandang umaga na. 1 minute na lang to 12 o'clock. Magandang umaga na po. So maraming salamat sa lahat. Sino pa bang iba na pumasok ng huli? Si Nikki. Si Vivian Saremo, Engineer Toto. Meron po ba kayong alam na maging kasambahay, dalawang kailangan? O sige, anong klaseng kasambahay? Anong kailangan nyo? Pwede po, marami po ako makukontak sa probinsya. Paki-message mo lang ako sa aking at kung anong requirement nyo, ilang taon,
ano mga trabaho, pakisabi na lang po at ako'y may mga kamag-anak na gusto naghanap din ng trabaho. Maraming salamat po. Maraming salamat po.